kwento ng mga multo. Nangyari ito sa isang lumang bahay ganap na 12:00 ng hating gabi. Si Rika ay nagpapakatapang dahil gustong malimpasan ang takot sa multo. Sa kanyang paglalakad, may humawak sa kanyang balikat. Napakapit si Rika sa kanyang mga kaibigan pero wala naman sila doon. Natakot ka, no? Hindi na yan takot, sabi ni Tara, isa sa kanyang mga kaibigan. Naging normal na ang buhay ni Rika pero may mga pagkakataong naririnig niya ang pintuan na nagbubukas at nagpapaligaw ng mga hakbang. Gaga ka ba? Ganon talaga kapag lumang bahay, huwag ka lang matakot, ani ni Tara. Noong isang gabing yun, naabutan ni Rika ang kasambahay nilang si Aling Lina na nag-ayos sa sala. Tinanong niya kung anong ginagawa ng kasambahay niya at kung bakit sa mga ganong oras pa. Sila po kasi ang nagpapakita sa akin. Wala po kayong makikitang tao, sambit ni Aling Lina. Mula sa gabing yun, nagpakadalas na ang mga patak ng ulan, hangin na nagpapaluha sa mga kahoy at yakap ng kadiliman. Hindi na mesisi ni Rika kung bakit natakat siya. Walang makapagsabi kung ano ba talaga ang nasa likod ng mga maltong nakakabigla sa kanya. Hindi sumuko si Rika. Naghukay siya ng mga luma at nakaluma ng mga libro sa tindahan ng mga nalalapit ng magsara. Binasa niya ang mga libro at nagsaliksik tungkol sa salamangka at kontas. Sinubukan niya at gumawa ng ritual. Mula ulo hanggang paa ay nagpakabulag-bulagan na lang siya dahil akala niya ay nagtagumpay siya. Nang kinabukasan ay pinayagan niya ang kanyang kaibigan na biyahe bago mag-antes. Ngunit hindi pa sila nakakaalis ay may isang lalaki mula sa kabilang dako sila ng bahay ang nagsigawan. Tumakbo na kayo. May pumuputok na. Nasunog ang bahay ngunit wala na doon si Rika. Bumabalik-balik pa rin siya sa kanilang lumang bahay. Nagtatanong kung nasaan siya at tanong siya ng tanong sa mga multo na hindi naman niya naipaglaban. Mula noon, hindi na sumusuko si Rika sa paghahanap ng kahulugan ng mga maltong nakatira sa kanyang bahay.